So, tapat ang Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng tinatawag na pagsubok sa ating mga buhay kung hindi natin kaya. Sabi nga ng Biblia, ang tao ay kilala na ng Diyos. Biruin mo, yung buhok natin sa ulo ay bilang niya. Wala pong ibang nakakagawa niyan kundi ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil siya, ayon sa Genesis chapter 17 verse 1, siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos na ating sinasampalataya. Tuloy tayo, si Daniel, isang propeta na patuloy na humahanap sa Diyos. Ang sabi dito, at aking itiningin ang aking mukha sa Panginoon Diyos upang humanak sa pamamagitan panalangin at mga samo ng pag-aayuno at pananamit na magaspang at ng mga abo. So, hinahanap ni Daniel ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana tayo, hanapin din natin ang Diyos na ito. Si Kiyo, at pinagpipilitan niya makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong sikomoro upang siya makita. So, kung titignan natin yung mga talata, parang kung babasahin natin ng isang comics lang, parang walang saysay. O parang hindi siya ganun kasustansya. Pero kung nananamin natin dito, yung paghanap sa kagustuhan makita ni si Kiyo, yung tinatawag na sa ating Panginoon Kristo ay talagang masidhi yung kanyang puso. Gusto niyang hanapin, gusto niya makita yung Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Ganun din sa panahon natin ngayon. Na tuwing unang araw sa linggo, sana ang bawat isa excited din na makita o mag-meet. Dahil ang sabi ng Biblia, dalawa o tatlo na nakakatipo sa ating pangalan ay narito sa ating kalagitnaan ng Diyos, sa ating Panginoon Kristo. So tayo, higit tayo tatlo. So narito ang ating Panginoon Kristo. Dapat ang bawat isa sa atin, wala nang nakalagay dyan na huwag po ba yan ang pagkakatipon. Kung maalala yon sa bawat isa, na huwag natin paubayaan yung pagkakatipon at sana excited tayo na ma-meet o makita ang tinatawag na ating Panginoon sa Kristo. Ito yung unang araw ng Sanlinggo. Ito yung mga tao na talagang naghahanap sa ating Panginoon sa Kristo. First John chapter 1 verse 34 to 51. At aking nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. So hinahanap nila ang ating Panginoon sa Kristo. At narinig siya nagsasalita ng dalawang alagad at sila ay nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod sa kanya, nagsisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? So mayroong hinahanap itong mga alagad na to. At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? So curious ang mga alagad na ito. Saan ba nakatira itong ating Panginoon sa Kristo? Nagkatawang tao po siya rito. Sabi sa 39, sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira at sila ay nagsitirang kasama nila. Kasama niya ng araw na iyon, nooy mag-ikasampuna ng oras. Ang sabi po sa 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan ay sumunod sa kaniya, ay si Andres
na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na sinabi, at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. So sa patuloy na paghanap nila sa ating Panginoon Kristo, nasumpungan nila yung tinatawag na Mesiyas. Na Hebrew word po ito na kung liliwanagin ay ang ating Panginoon Kristo. Ano po? Siya'y kaniyang dinala kay Jesus at tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Na ang kinabukasan ay pinasihan niyang pumaroon sa Galilea at kaniyang nasumpungan si Felipe. At sa kaniya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. At si Felipe nga ay taga-Betsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. At nasumpungan ni Felipe si Nathanael na sinabi sa kaniya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan. So, dito pa lang sa Old Testament, bago dumating ang ating Panginoon Kristo, ay hinulaan na sa Isaiah. Ano po? Bago dumating ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa, nag-i-exist na po kasi siya. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 7, yan. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. So, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo ang isisilang ng mga panahon na yon. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 1 verse 23. Narito ang dalagay magdadalang tao. Kaya, bago ipinanganak ang ating Panginoon si Kristo, ay hinulaan siya dito. So, ilang years yung tinatawag na gap. Ang sabi dito, narito ang dalaga ay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki. At ang pangalan ay tatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasaatin ang Diyos. So, bago ipinanganak ng ating Panginoon Kristo ay hinulaan na siya dito. Ano po? At ito yung nakasulat sa John chapter 1 verse 51. Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesaya na kung liliwanagin ay Kristo. Na siya ay kaniyang dinala kay Jesus. Tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Na kinabukasan ay pinasyahan niyang pumaroon sa Galilea. At kaniyang nasumpungan si Felipe at sa kanya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Pedro nga ay taga-Betsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Sabi sa 45, nasumpungan ni Felipe si Nathanael. At sinabi sa kaniya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises at ang mga propeta. At gayon din ang mga propeta. Si Jesus ng taga-Nazaret, ang anak ni Jose. So, itong mga taong to na nakalagay sa 1:34 and 51 ay patuloy na hinahanap yung tinatawag na ating Panginoon Kristo. Dahil nga, ang Diyos na ito na naghahanap sa atin, na nagbigay ng utos sa ating Panginoon Kristo, nang sabi niya, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yung mga kaluluwa na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay pag-aralan nyo. Ikalat ninyo ang Ebanghelyo na nakalagay po yan sa Mark chapter 16 verse 15. Na gawin ninyo nga alagad at sila ay sumampalataya. Dahil ang Diyos na nilalang
na naglalag sa tao ay mayroong utos. Ang utos na ito ay sumumpalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.